Matapos maaresto ang mga suspect sa itinuturing na case number 1 ng mga nawawalang sabungero noong Biyernes, nais makausap ng kaanak ng ilang sabungero si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Gusto nila makausap ang anim na naaresto dahil posible raw alam din nila kung nasaan ang mga kaanak nilang nawawala pa rin. Beunang balita si Salima Refran. Sana makonsensya naman kayo. Maraming pamilya ang nasaktan, maraming pamilya ang umiyak ngayon. Aminin niyo kung anong totoo. Gustong makaharap ng mga kaanak ng mga nawawalang sabungero ang mga naarestong akusado sa case number 1 ng missing sabungeros. Importante ang pagkakaarestong ito, lalo't ang isa sa mga akusado na si Julie Dondon Patidongan, suspect din sa pagkawala ni Michael Bautista sa Santa Cruz, Laguna noong April 2021. Si Bautista ang nakunan pa ng cellphone video na nakaposas habang binibitbit ng dalawang lalaki. Isa raw sa mga ito si Patidongan. Ituro nyo kung wala na sila o buhay pa, at least ituro nyo sa amin kung saan silang lugar para magkaroon po kami lahat ng peace of mind. Ang reklamong kidnapping at serious illegal detention para sa pagkawala ni Bautista, ibinalik ng National Prosecution Service sa PNP-CIDG para kumala pa ng mas maraming ebidensya. Nais ngayon ng mga pamilya ng mga nawawala na makapulong muli si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Nangangamba sila lalo't nagsiatrasa na sa kaso ang mga kaanak ng 6 na sabungerong nawala sa Manila Arena noong January 2022 kung saan akusado ang mga naaresto. Sana po ipagpatuloy pa rin yung pag-iimbestiga kahit na po inatras na nung kabilang grupo yung nila. Sa 34 na kaso ng nawawalang sabungero, 26 ang hindi pa nakakapaghain ng kahit na anong reklamo. Nasa CIDG Region 4A sa Camp Vicente Lim sa Laguna ang 6 na akusado. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ng Department of Justice at PNP. Ito ang unang balita sa Salima Refran para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.